Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday na naman. April 17, 2026. So, drop nga yung index natin kasi parang hindi niya kaya yung malakas na net foreign sell dito sa market natin. So, meron na naman tayong 1.6 billion na net foreign sell. Ang dami naman nito. So, more than 8.6 billion na yung net foreign sell sa market natin. So, hindi ako magtataka by next week kung magta-touch pa rin tayo dito sa 5,800. So, nag-close tayo ng 5,999.13. So, nag-drop yung index ng negative 1.06%. Pero sa global markets, especially sa US, maganda yung galaw nila. So, yung futures, okay na naman. Yung European stocks, okay din naman siya ngayon. Pero yung majority din ng Asian markets nag-drop. Pero yung cryptocurrency, medyo malakas yata. So baka mag-breakout siya o pumunta siya ng 80K, di ba? Kasi nag-ano siya 75K na ngayon si cryptocurrencies natin, si Bitcoin. Okay, tapos dito sa market natin, mga random stocks yung gumagalaw. Okay? So nanguna pa rin sa listahan natin, ito yung follow-up na sinasabi natin kahapon, si Aslag, nag-up siya ng additional na 10.2%. So mukhang aabot nga siya ulit doon sa pinaka-peak niya. So meron siyang 500K na net foreign sell. And then si Apollo bumawi ng konti. So nag-up siya ng 6.15%. So may bounce siya. So zero in net foreign buy. And then si Dito, mga Dito Natics, gumagalaw ah. So si Dito nag-up ng 5.19%. Magaling galaw ni Dito ah. Meron siyang 2.42 million net foreign buy. And then si PhilWeb, another green to, no? 5.41% up. Meron siyang 1.33 million. Net foreign sell si Cebu. So tingnan natin yung galaw niya, gumanda ulit. 5.83% kasi magkakaroon daw ng usapan over the weekends yung Iran at saka US. So Cebu Pacific plus 5.83% and then meron siyang 13.46 million net foreign buy and SPNC pumitik sa bandang close. So nag-up siya ng 4.05% and then meron siya 595K na net foreign sell. Okay? So kung mapapansin mo, yung mga big caps natin dito, laglag pa rin siya. So Ali drop ulit ng 4%, Ayala Corporation minus 2%, si RCR 4%. So laglag pa rin yung mga big caps na stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung review natin is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So, weekends na naman. Maraming salamat dun sa mga viewers natin. Ito yung pinakamababang view natin. No? So, nasa 600 na lang siya. Marami na hindi trade yata sa Philippine markets. Company reviews, mga sample trades. So, check mo na lang yan. Basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa markets natin. Okay? So, weekends na naman. Time to study na naman sa markets po natin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto Koton na YouTube channel para updated ka sa mga crypto reviews natin. So, yung X stocks yung pinaka-last na review natin dyan. And then sa social media, Facebook account na Palawi Trader, follow mo na lang dito or dito sa Facebook page. Sana yung Facebook page natin para updated ka sa mga posts natin. And then dito sa Twitter, wala yung summary si Philippine Stock Exchange. Medyo pangit kasi yung galaw na market natin. Okay, so konti lang yung umadvance for today. So GGS nag-up siya ng 2.09% and then si CNPF 1.59%, Converge 1.51%, tapos si JT Cap is 1.01%. So marami nag-drop. SM minus 3.79%, Pure Gold minus 2.79%, tapos si Metrobank minus 2.67%. So halos lahat ng blue chips, laglagan po yung mga galaw nila. Okay? So foreign funds bought, East West PNB, si East West kaya PSE, APFPH, GSMI, Monde, mag-breakout kaya yan. MEG, MRC,
Dito, Cebu, Macro Asia Plus, ATOGP at saka si Felix Mining. And then foreign funds sold, BDO, Bank of Commerce, BPI, DHI, ASEAN, Aslag, CREC, CNPF, Del Monte, dami. IMI, AC, Aboitiz, AGI, halos lahat. Ali, RH, CPG, Globe, Tel, Converge, ICT, Blueberry Web, at saka si Pure Gold. Okay? So nung alas 12, mahina na talaga yung yung galaw ng market natin. So Converge plus 1.67% plus 1.2% ba nag-up si Plus. Meron good news si Plus Meralco 0.54%. Metrobank minus 2.16%, SM negative 1.58%, SMPH minus 1.39%. Okay? So pangit yung mga blue chips. Prime Energy looks beyond Malampaya. So Rason led Prime Energy Resources and is currently exploring potential gas prospect beyond the Malampaya field. Ayan. So Jollibee Foods declares cash dividend. Bloomberry plans to prioritize cost cutting. And then C+, ito yung news, secured regulatory approval to expand globally after paying license from South Africa. So tignan natin na lang by next week. Ngayon, hindi siya pinansin. Share buyback, AGI, SMPH, OPM, MEG, at saka si Ali naman. Okay, so ICT said it has raised tariffs and handling rates across its global terminals to offset higher fuel costs by the ongoing Middle East conflict. Okay? Lebanon and Israel. So ito yung isang good news. Pero ewan ko bakit yung Asia, pangit siya. Begin a 10-day ceasefire tied to broader negotiations involving Iran. Okay? Tapos kagabi, okay ulit yung galawan ng US stocks. So, yung mga binabatay natin ng mga semicon companies doon, malalakas yung galawan nila. Nakabawi na yung isang binabantayan natin doon. Okay. So buti pa sila, no? Pero dito sa Philippine markets, kulelat yung mga alaga natin. Okay. So yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So punta tayo sa index. So mukhang hindi nalala yung magre-retest tayo sa 5,800. Lalo na lumalabas pa rin yung mga foreigners kasi mas maganda sa sa US ulit kumpara sa dito sa mga local markets natin. Okay? So 58262 pa rin. Pero naglilin ako ng double check dito malapit sa 58 by next week. Kasi another net foreign sell na 1.6 billion. Malaki yan kasi yung total natin halos magna 9 billion na yung net foreign sell ng market which is nakakabahala na naman. So 59 negative 1.06%. So nag-bearish yung itsura ng RSI. So makita mo dito, nagda-drop siya. And pataas pa rin naman yung MACD pero nagka-curve pababa yung blue line natin. Indication na mahina yung mga blue chips. Pero dito sa mga may mga individual stocks pa rin naman na pumipitik. Kagaya nitong si Aslag. So ito yung nauna kahapon at saka ngayon. Nag-up siya ng 10.2%. Si Apollo, bumawi. Ayan, nag-bounce. So 6.15, Cebu Pacific 5.8, pabalik ulit. Tapos si Web 5.41, to pa-breakout na naman si Web. Baka next week na to. Tapos si dito, gumaganda yung galaw, 5.19%. SPNEC, so magre-recheck yata talaga dito sa bandang taas. So makakalaya na yung mga naiwan dyan. Tapos si Double Dragon, walang volume. Si Bloomberry, 2.96. Tingnan natin kung good catalyst yung binago niyang promotion ni Mega Panalo. Tapos si Mark Ventures, yan, bumabalik pa rin. 2.78%. DHI, nag-bounce. Uy, lumaban. 2.3%. Alam ko kanina si GMA7 yung malakas yung drop dahil sa dividendo. Tapos si GGS plus 2.09%. Okay? So sa mga losers, si Agiw, may 7.8. Ang bilis din. Ang bilis ng akyat. Ang bilis din ng drop niya. Nauntog siya. So nag-double top. Minus 7.84%. Tapos si may volume yung iba kasi wala. Ayan, GME7. Nakabawi to Kanina nag-drop siya ng malakas Ayan, may dividends na 6%, 6.5. So maganda yan. SM minus 3.79% and then AGI
Pagod na yata si AGI, minus 2.89%. Okay? So, mga blue chip lovers, mukhang wala pa rin talaga dito sa mga uh, galawan dito sa market natin kasi ayaw umakyat ng index. Okay. So, punta tayo sa US. Maganda ulit yung kagabi. Okay sila. Tapos ngayon, mukhang malakas ulit yung futures. S&P 0.22, Dow Futures 0.32, Nasdaq is 0.17%. Okay. Okay. So magandang in-expect natin dyan. European stocks, okay, majority is okay siya. Pero sa Asian markets, marami din naman yung nalaglag. So hindi lang dito sa Philippine markets po yung naglaglagan. Okay? So cryptocurrency, bumabawi ulit si Bitcoin. So 75K na. Pabalik. Mukhang arangkada to ng 80. Ethereum, 2.3K. XRP, 1.4. BNB 630, Sol 87, pabalik na yung alaga natin. Tapos si Dodge is 0.1 ulit. Okay. So balik tayo dito sa index and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so nahin natin si Aslag. Panalo to ah. Dalawang araw na gumalaw si Aslag natin. And then may tendency pa na umakyat dito sa bandang taas. Ibang catalyst natin dito. Biglang pumitik to kapon, di ba? So tataas na po natin. Parang gusto niya mag-breakout eh. So lagay ko na lang dyan kasi malakas naman yung sipa niya. Tapos yung support natin dito sa may gap area natin. Ayan. So exponential kasi yung galaw niya. Ayan. So nag-overbought na. RSI 76 na si Aslag. And parabolic na rin yung itsura ng pinaka-MACD formation natin. Ayan. So malakas yung sipa na ito. Ah. So konti pa lang yung volume niya. Nasa 2 million lang. So hindi pa siguro masyadong pansin. Pero malakas kasi 10.2%. And then nag-close siya ng 1.08. Okay? So gusto mong pitikin si Aslag. Next, si Apollo. Kahapon, napag-usapan ba natin to kahapon? So medyo maraming kinakabahan dito kasi malakas yung drop niya kahapon. Pero bumawi naman for today's trading. So descending pa rin naman yung triangle formation niya. So hopefully yan yung sign of reversal para kay Apollo. Pero based dito sa RSI sa MACD, patuloy pa rin na bumabagsak yung indicators natin. So nag-close siya 0.0069, nag-up po siya ng 6.15%. Konti lang naman yung volume niya, nasa 4 million. So kung mapapansin nyo, mga small caps yung mga pumipitik ngayon dito sa market natin. Okay? So hopefully makabawi by next week. Next, PhilWeb. So on the way siya, mag-breakout na kaya to. Lalo na ngayon, walang mga stocks na di ba? Walang galawan yung mga blue chips. So nandito sa mga small caps yung mga traders natin. So on the way siya ulit, pa-recover si PhilWeb. Okay naman yung mga earnings niya. Nag-close 11.7. So on the way siya ulit sa ganda to pag nag-break up. So nag-up siya 5.41% and then meron siya 1.33 million na net foreign sell. So bumalik na sa bullish side, RSI 60. And then yung MACD formation is pa-recover din po siya. Okay? Next, Cebu Pacific. So dahil medyo P-stocks, bumabalik ulit. So yun na lang pinaka-catalyst natin yung P-stocks para dito kay Cebu Pacific. So may mga gap siya dito. Hopefully umabot tayo dito bago siya mag-breakdown ulit sa bandang taas. Ito kasi yung range niya, di ba? Trading range niya dito sa 35.41. So maganda ulit yung RSI din niya, nasa 50. At okay din yung MACD formation. So malalakas yung niya, drop tsaka up movement. Nag-close 32.65, up siya ng 5.83% and then meron siyang 13 million na net foreign buy. Ayan. So oil pa rin yung pinaka-catalyst natin kay Cebu. And then mga kadito natics, panalo yung mga dito natics natin. Yun o. So overbought na siya ng konti. RSI 71. Nagkaka-volume ulit siya. So maraming interesado kay dito. Pwede pa yata to by next week So breakout tayo dito sa 0.7. Confirm. So kung matutuloy tayo dyan, medyo malakas yung pwede niyang puntahan dito sa 0.9. Kasi breakout na siya dito eh. O pwede rin naman dito, may konting pause dito sa 0.9. Okay? So good sign.
may breakout si dito natin pero pagdating sa punda, syempre, sabi natin malugi pa rin naman si dito natin. Okay? So for the short term, okay lahat ng indicators natin sa kanya. Especially yung volume niya nabubuhay ulit. So nag-close 0.81, up siya ng 5.19% and meron siya 2.42 million na net foreign buy. And lastly, si SPNEC. So mga energy companies yung malakas ngayon. No? Si Petron, hindi ko nakitang gumalaw. So on the way na siya para sunduin yung mga naiwan dito sa 1.6. Okay? So and then pinaka-support natin malapit dito sa MA9 na 1.44. So yun nga lang, overbought na din yung galawan nitong si SPNEC natin. Wala naman siyang direct na catalyst. Sabi nila, kikita ito mga to gawa ng summer ngayon di ba? Sobrang init sa Pinas. So malakas yung mga solar. O mas mura siya kumpara sa gasolina, di ba? So nag-close siya 1.54, up siya ng 4.05% and then meron siyang 515K net foreign sell. Okay? So alanganin pa rin yung index natin, lalo na yung mga bilang natin ng net foreign sale, more than 8 billion na So, mapapaisip ka talaga kung magre-retest nga talaga tayo dito sa 5,800. So, yan po yung babantay natin by next week. And hopefully, kahit pa paano, may mga penny stocks na gumalaw para may babasahin pa rin tayo ng maganda dito sa markets. Pero sa ngayon, wala pa rin kasi sa mga big caps. Okay po, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.